Girl, magto 2 years na. Hello po, Mami. Hi! Kamusta po kayo? Hi! Magandang gabi sa inyo dyan, mga ate. Diyos ko, salamat. Nasa Alam po nyo, kayo? nandito ako sa West Virginia, USA. Sobrang lamig ngayon. USA! Yeah, Ganun I know, dapat. right? I know, right? Pero, so hindi naman ibig sabihin nandito tayo pumapabor na tayo sa, alam mo na, Alam ko kagaya mo rin. naman yan. Hello Yes. naman. Ano naman? Magkaiba naman ang American citizen sa US government. O You kamusta know, ka? Ano masasabi niyo? Ay, ilang taon na kayo dyan, Ma'am Sheer? actually, bago lang ako. Magpo 4 years pa lang at my age, sana ayoko nang iwanan ng ating bansang sinilangan, you know. I'm a masyado ako makabansa. At nung nandiyan ako sa Pilipinas, talagang tumutulong ako. Kaya lang, you know, binigyan ako ni Lord ng panibagong buhay na harapin at nakapag-asawa pa rin. ng, yeah. Congratulations, ma'am! Apam! Diyos ko, mga ating at Ilang 52. taon na kayo, Ma'am Sheer? At what? 52? 52 nung nakilala ko ang 47, naging long distance relationship ang aming relasyon. I mean, My God. So ibig sabihin, Ma'am Sheer, habang may buhay, ang hardin ay may pag-asa. Ay, correct. Yes! Hindi na may pag-asang madiligan, magtatapos Correct. din ang tagtuyot, mga kaibigan! Habang may buhay, may pag-asa. Pero alam niyo mga ateng, imbis na enjoy ko ang aking love life kahit huli na high blood ako sa nangyayari sa atin dyan. Diyos ko. Nung election, maikwento ko lang, nabudol talaga ako. Diyos ko, nakipaglaban ako sa TikTok kahit sa edad ko, nakipagbayan ako. At Nanonood ka ba kay Joey? Joey, nanonood ba sa'yo si Mami? Napapanood ka si Joey sa TikTok. Although 5,000 lang ang aking followers, pero nakipagbangayan tayo nung election para ikampanya ang ating leader. I'm sorry. Sana hindi maano ang mga Facebook nyo, pero Mami, Mami, kayo ba US citizen na? Kasi kung di pa kayo US citizen, baka... I don't care. Okay. I don't care. But I'm Mami, already married, so hindi na tayo basta Oo. Mami, bakit nyo binoto si BBM noon? Binoto nyo ba siya dahil makamarcos talaga kayo? Pag-usapan natin yan. Like Maharlika Boljakera, laki, ako, martial law baby ako. Lumaki ako, nagkaisip ako during time ng kanyang ama. At sa totoo lang naman, maybe, siguro, ngayon ko lang na-analyze yung mga propaganda, no? Kasi bata pa tayo, no? Nang nakikita ko lang before is mura ang bilihin. At saka, Manilenya ako, nag-aral ako sa Ramon Magsaysay. And every week, nandun ang First Lady. So, bumibisita talaga siya sa mga public school. Inaalam ko anong mga kailangan. At talagang, meron kaming parade, yung field day na tinatawag na nagpaparada kami para maganda yung ating kultura before Maganda yung pinapakita natin Active na active. Lahat ng school, ng public school, talagang may connection sa Malacanang. Okay. Kumbaga may mga kaganapan noon na talagang sponsor dyan ng Malacanang sa bawat public school. Very kami, kumbaga involved ka. Involved ka. At natututo ka yung magiging makabansa ka ba, yung maging proud Pilipino ka. At saka talaga naman noon, yung tatay niya, although, ito rin yung sinasabi ko before pa, nung nagkaisip na ako na, oo, lahat ng politiko, nangungurakot yan, may kupit yan. Pero sana man lang, may makita tayo. Yan ang Marcos Sr. Nasabihin na natin na naiintriga siya before, nagnakaw or whatever. Pero look at the projects, di ba? Hindi maiwasan. Iba daw ang peace and order no. Iba noon talagang wala naman yung I don't know, inexpose na lang yan yung kalaban sa politika na yung martial law. No, martial law is a peaceful living. Ligtas kasi maraming takot, hindi dahil sa kumbaga disiplinado. Disiplinado tayo noon. At noon sabihin na natin na may mga kurako talaga, and even up to now, kasi yan na ang pinagis na natin. Pero
iba, nung nag-take over ang Cory, sabihin na natin na meron talagang nakupit. Sige, sabihin na natin. Pero Diyos ko naman, may nakikita Yung tayong Cory. proyekto dati. May proyekto para sa Pilipino. May tulong para mula sa gobyerno. Sabihin na natin na nagnakaw for 30, kung May ilang dekada ba result, naman. no, Mami? So, May so result. Mami, May result, yes. Sabihin So, na Mami, natin na yung tulay, pinagawa. Sabihin na natin 1,000 yan. O kumupit ng 200. At least may tulay. Diba? You know what I mean? at Pero matibay. At matibay. yes, nung nag-take over ang Aquino government, until this very moment, puro kurakot na, hindi na nadagdagan ng ospital. Wala nang PGH second, yung pangalawang PGH or whatever. Kung ano yung project nung ama before, yun pa rin ngayon. At alam mo, kaya ako yung binotong hilay na yan. At nakapaglaban pa talaga ako. Although, ngayon ko nare-realize na, oo nga, no? Ano bang nagawa ni Nyang Marcos Jr. na yan? Wala! Apelyido lang talaga. At umasa tayo ng pagbabago, continuity. Digo. RD. Sabi ko, alam nyo, ako sa totoo lang, hindi ko yan binoto si PRRD. I'm sorry, PRRD. Ah, talaga? Pero along the way, yes, hindi ko yan binoto si Binay. Si Binay, Binay, asin bang kasabay ni PRRD? Si Binay. Rojas po. Oh, yes. Nung huli lang naman na talaga nasiraan si Binay, pero siguro destiny ni PRRD. Destiny. Yes, Magaling si Binay. Magaling si Binay. Magaling si Binay at maayos ang Makati. Yes. Pero, Makati ako. Yes. Destiny lang. Talaga PRRD. And doon ko nakilala si PRRD. Alam nyo, hanggang ngayon, umiiyak ako kapag ginaganyan nila yung matanda. Diyos ko. Alam mo itong, alam nyo, kulang ang mura eh. Diyan kay tambaluslus na yung hatong lang. Kulang ang mura. Dapat gumawa ng may gumawa ng picture ba? Yung yung kabaong, yung bukas, di ba may picture doon ng namatay? Sana ang ilagay doon yung picture niyang mawang yan eh. Mahal na yupa. Sa totoo lang. Alam mo, ang baboy. Mami, 4 years ka na sa Amerika, di ba? So nagpupunta ka rin ng public hospital or kung ano man yung social service. May nakikita ka mukha ng politiko? Wala. Sa social service? Wala. Diyan sa Diyan sa US? Alam Diyan sa US? Dito sa US, wala. Di ba? Dito, ang kaibahan dito, ako na ospital na. At hindi naman mayaman ang napangasawa ko. Isa retired, veteran siya. So, na ospital ako. Alam mo, bago lang kasi ako so hindi ko alam. Nung na-ospital ako, medyo may problema kami mag-asawa. Kaya mga Filipina friend ko ang nag-convince. Pumunta ako sa hospital ko, huwag niyo akong dalhin dyan, wala akong insurance. Kasi dito insurance is matter. Yung insurance talaga dito. Wala akong insurance, wala akong pera. No! Alam mo, pumunta ako, my God, Sas, at saka Joey, ang serbisyo dito, dahil ko pang nasa Asian Hospital, yung pinakamahal na hospital dyan sa Pilipinas. Dito, walang mayaman, walang mahirap. Pagdating sa medical attention, lalo't emergency, walang tinatanggihan dito, bawal sa batas yan. At kung wala ka mang insurance, wala kang pambayad, mismong yung gobyerno may ang social service tayo for assistance na pag nalaman nilang can't afford ka or wala kang insurance, sila mismo ang tatawag sa'yo para matulungan kanila na ma-avail yung mga binibigay ng serbisyo ng gobyerno. Pero hindi politiko yung lumalapit sa iyo at ito ako. Mga tauhan sanay ng gobyerno. Yung mismo, nung healthcare system mismo, nung healthcare system. Yes. Yung mga kagaya dyan sa atin, DSWD, kung tungkol sa pangangailangan mo ng indigent. So walang tingog party list. Alam nyo, nalampasan ang hayupan ni Satanas niyang mag-asa. Yan si Tambaluslos. Parang lampas na eh. Nalampasan niya ang kademonyohan talaga ni Tambaluslos. I cannot. Pumunta ko ng bonggang-bongga, no, Mami? Ako, mahilig ako sa politika talaga. Kapapanood ko lang sa iyo tungkol sa kanina sa, ano ba yung nilive mo kanina? Yung Peace Talks. Peace talk na naman ng mga hayop.
kwartahan na naman nila yan. Kasi may budget yan eh. May budget. Lahat ng pagkakakitaan nila ngayon. Diyos ko, sabi ko nga, Lord, sabi ko. Meron talaga siyang budget. Tapos ang ano kasi, ito si Ma'am, si mas matanda sa akin to. Ma'am Shi, nakalagay dun sa sa press release nila, ano daw, para wakasan na raw ang root causes ng armed struggle. Madam, di ba my God, siguro, ano pa lang ata tayo, mga bagets pa lang tayo, pinag-uusapan na yung root causes ng armed struggle. Mga ano pa lang siguro kayo na mga egg cell at sperm cell pa lang ng magulang. Oo. Nandiyan NPA. Ako may tsuhin akong NPA sa Quezon. Bata pa ako noon, 7 years old, nandiyan na sila. At wala talaga. Itong ginawa ni PRRD na talagang pinulbo sila. May ano yan? NTLF kak ba yan? Ano ba yan? NTFL kak. Yes. NTFL kak. Yan na eh. Nandyan na. Yan ang palakasin nila. Para matapos sorry, Mami. Kitang-kita kasi, Mami, yung incompetence of not understanding the problem. 'Di ba? Sinimulan na nating i-solve to eh. Ano tong ginagawa niya? Anong hindi nyo naintindihan? Hindi nyo ba binasa yung trabaho ng previous administration? Joey, naiintindihan nila yan. Ayaw lang nilang intindihin. You know why? Because of their vested interest. Hindi makabansa, hindi pang bansa ang kanilang ginagawa. At itong Pangulo na to, si Junior, yung pagiging unstable mind niya, paiba-iba siya eh. Paiba-iba. That's not paiba-iba. Hindi yan si na leader, you know? At hindi ko alam kung paano ito. Di ba, Mami, ako sinuportahan ko siya dahil sa mga posisyon niya sa napakahabang panahon. Di ba kasi consistent siya, kung ano yung posisyon niya nung senador siya, nung tumatakbo siya ng vice president, tumatakbo siyang presidente. It was consistent. Pagdating na ngayong nakaupo na siya, ala, sino to? Di ko pala! Kaya nga, diba, alam mo, natatawa lang tayo, pero nakakagalit ang nangyayari ngayon. Diba? Unity. Amin niya, pag tinignan mo ang posisyon ni Junior, senador, tumakbo ng vice president, tumatakbo presidente, pare-pareho. Nung naging presidente, naging presidente, hindi na yan ang binoto. Alam mo ang nagpapatakbo, hindi yan yung binoto natin na consistent before. Hindi na yan. Sino nga? He's just a puppet na, no? I'm pretty sure, I'm pretty sure someone else is, I am pretty sure that the ones who's making the decision is not only him. Siya na mismo nagsabi, we, di ba? We, yeah. Mr. President, di ba anong we? Ikaw ang binoto namin dito, ikaw ang magdidesisyon. Anong we? Di ba kasalanan niya? Traidor yan eh. Di ba? Nagpapagamit siya. Diyos ko, maawa naman sila sa Pilipino. Alam nyo, nung nanalo siya at nung simulang nag-start magsalita si Maharlika, actually, nararamdaman ko din yun eh. Nawala na ako ng ganang mag-vlog. I'm just listening to you guys, sabi ko. Kasi nandito ako. So, nag-updated talaga ako kasi sa iyo, ayan ngayon, dagdag kay Maharlika. Yan lang ang pinapanood ko. At saka kay General Macanas when it comes to military. Gusto ko. Kasi, ano na ba? Sino ba ang kakalos dyan kay Tambaluslos? Di ba? Siya yung namamayag ng tao. Yung ginawa nila na mukha, Diyos ko, hindi ba sila nahiya sa mga anak nila? Picture nila gamit sa burial assistance, nandiyan ang Ano yun? Ang baboy! Ang baboy talaga. Sobrang baboy. Ang Pilipinas. At ang pinag-aalala ko pa dyan is, you know what dito? Medyo natututo ako ng dito eh. Dito, napakahigpit dito pag nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. May limit kami. Ku-question. Pag sunod-sunod padala mo ng 1K. Kasi ang iniisip nila, maubos ang pera eh. Ngayon sabi ko, nung isang araw lang, paano kung dinadala nila sa ibang bansa ang pera natin? What if maubusan ang kaba ng bayan, di ba? Mabankrupt ang Pilipinas. Sana yung mga senator na ito, alam mo, Mami, maraming takot eh. Maraming takot. No, I know. Pero kaya nga ako parang ayokong maging hopeless, no?
gusto ko pa rin talagang, dasal na lang ang ginagawa ko sa ngayon para sa ating bansa. Pero sana magkaroon yung iba na tumapang, you know, I'm dreaming about, sana si Gloria gumagawa ng plano, you know? I'm dreaming of that, you know, na sana, sige, quiet lang sila. Sana si BP Sara, sige lang, para hindi mahalata. Pero I'm hoping na sana behind that, meron ding, you know, para tapatan tong mga panggagagong ginagawa sa atin. The 31 million Filipinos na kung totoo nga ito is no longer there for them, you know? Wala na. Nabuksan na sa mahal ng bilihin, and that is, yan dapat ang inaano ni Tambaluslos eh. Hindi yung itlog hawak niya, parang bala. May nakita akong picture, parang nag-iisip siya kung paano ilagay picture niya eh, sa itlog. Yung itlog na 9 pesos. Hindi alam mo mga Yung sticker ko dito. Yes! hindi alam mo, Mami, ang karamihan pa rin ng mga tao, kasi may nakita akong survey na siya talaga yung survey firm na kung gusto ng politiko ng honest na Yeah. You na were talking about result. that a while ago na cut kasi pumasok ako. Paano naman nun? Pakumpleto naman nun, Sas? Yeah, Sige. na kailangan ng honest na ito talaga yung survey firm na kinukuha ng politiko sa Pilipinas kung gusto nila ng honest na kung ano talaga yung real Yeah, talks, real- ganon. kasi merong mga survey firm na kinukuha ng politiko para pang PR na alam mo yun, ito talaga yung parang pang-honest. So, nakita ko doon, kasi nga nagsisurvey sila, kung sino yung mga presidentiable, ang mga tao pa rin hungry pa rin sa Duterte style. Kaya nga ang top doon is, ito nakakaloka, ang top 2, si Sara, saka si Tulfo. Tapos ang kasi survey na yun, kung sino yung magiging top second choice mo kung wala yung top 1 mo. So, kung wala si Sara, ang choice nila si Tulfo. Tulfo. Ngayon, kung wala si Tulfo, ang choice nila si Sara. So talagang, tapos si Tambaloslos, 1%, parang nasa pinakadulo, girl. Tapos, as in, parang 1%, 5%, ganyan. Talaga, ang layo niya. So talagang, kaya nga ang ginagawa talaga nila, gusto talaga nilang tanggalin sa eksena ang mga Duterte. Ngayon, ang susunod niyan, ang feeling ko susunod niyan, si Tulfo. Kasi si Tulfo yung malakas eh. Kasi kung mawala si Sara, kay Tulfo pupunta yung mga tao. Tapos, nakakaloka pa, ang number 3, so Tulfo, Sara, parang nag-aanungan sila, nagdidikitan eh. Tapos, ang sumunod na, si Lenny. Pero si Lenny, mababa na lang, 10%. So, parang, alam mo yun na parang, kaya si Lenny talaga, meron siyang solid following. Alam mo yun? So si Lenny, mas mataas pa kay Tambalaslos. Wala yung dalawa, maglalaban yung 10% at saka yung 1%. Talo pa rin siya. So talo ka niyo, imagine, talo ni Lenny sa Tambalaslos. Oo. Ay, nakamute ka, Mami. Mami. At ang aking afam, gising na siya. Ganito, paano malalamangan ni Tambaluslos si Lenny? Ay, sino ba si Tambaluslos kung hindi pa si Kuting ang nakaupo? He's not. Sa Leyte lang. Sa Leyte nga siguro, hindi pa yan iboboto ng lahat ng mga kababayan niya. Hindi. Kaya lang po siya nananalo sa Leyte kasi wala siyang kalaban. Ganun ba? Hindi ko binibigyan ng kanya si Tambaluslos. Sa itsura pa lang, laki na. Ewan. Ayoko nang mag below the belt sa kanya, pero sobra na siya. And ano ba naman ang pinakita niyang trabaho, na tamang trabaho dyan sa Kongreso as Speaker of the House? Ano ba ang naiano niya, ang bag niya? Simula nung umupo siya, sige nga, wala. Puro pa-epal sa taong bayan para makita. Yung Maharlika Investment Fund po daw. Ay, naku, isa pa naman. Yung Maharlika Investment Fund na mali-mali naman. Alam mo, natatawa ako sa inyo doon sa tambalin. Alam mo, tawang-tawa ako dun sa tambalinan yung dalawa. Oo nga, no? Little Tamba. Little Tamba, tambilin. O siya, sige na. Thank you sa inyo. Ipagtitimpla ko muna ng kape ang aking asawa. Sige po, Ma'am. Thank you, Mami Mirna. Thank you. Bye-bye.
Nakakaloka. So ayun na nga, Joey, no? Pumuputok So, na yung bulkan ng mga tao, no? Talagang, oo. Ang ano grabe. talaga is Tulfo and Duterte. Kaya ito si Tulfo, kung hindi siya kasabwat, siya na ang Siya ang, titirahin din very siya. likely. Oo. Kung hindi siya kasabwat, ha, Mm-mm. sa itong pagpapabagsak sa mga Duterte, ha. Mm-mm. Kaya ganun, girl. Kaya ganun ang kanilang, galawan. Kasi, kasi, ang taas ng can you imagine? Oo. Kailan na ba kinunan to? October lang. After na ito ng confidential fund. Oo. Mm-mm. Oo na. So talagang nagtatay. Ano nga pag dalawa ang magkalaban, si Sara sa si Tulfo, parang yan ang ano. Pero kung nandyan si Tulfo si Sara yung mananalo. Parang gano'n yung pero ang pinaka bottom line is, kung wala si Sara, si Tulfo iboboto ng mga boboto kay Sara. Kung wala si Tulfo, yung mga boboto sa kanya, iboboto si Sara. So that's the thing. Hindi gi-give up ni Martin Romualdez. Let's say, yung sinabi mo kanina na kung hindi kasabwat si Tulfo, Tulfo should also be, should also watch his back. Kasi, after nilang matumba si Inday, definitely, siya isusunod, di ba? Siya isusunod. I'm pretty sure, siya talaga, kasi hindi nga nila matira si Tulfo for now. Mm-mm. Alam mo yon. Kasi masyadong maaga para tirayin si... Hindi, kasi nga, yung kay Tulfo kasi, wala kasi itong proven na votes. Okay? This is just all survey. Si Sara kasi, this is like 32 million elected as a vice president. Yung kay Tulfo kasi, yung kanyang nakuha as senator, nakuha niya yan, hindi lang naman isa ang binoboto nating senador, 12. So hindi pa yun ganun kasolid yung number na yun. Oo. Ngayon si Sara, kailangan talaga nilang patumbahin hanggang maaga pa kasi ang laki. Totoo lang. Nobody knows how to defeat a someone who was elected ng 60% ng votes or something. 58 point something % ng voting population. Paano yon? Sino ba itong gustong umakyat? Si Sherry. Ay, naku. Girl, mag-request, sabihin niyo muna kung gusto niyo umakyat dahil baka nakakaloka, baka kung anong mga ipakita niyo sa amin. Magparamdam muna kayo kung bakit gusto niyo umakyat. Kasi pag random... So ikaw, may nakakausap ka ba ng mga random na tao sa inyo, sa trabaho, sa eksena, sa TikTok? Kasi hindi ako makapag-TikTok, hindi ko alam kung anong pulso ng taong bayan sa TikTok. Ang tawag dito, when I started criticizing the president heavily, akala ko, yung mga loyalist na mga followers ko, ganyan-ganyan, akala ko talaga, yung magiging averse sila doon sa usapan. Apparently, marami talagang nakakaintindi that something is really wrong now, ganon, na, kasi sa totoo lang, when the president won, at nung nagsalita na sila Bagong Lipunan at saka sila Maharlika nung discuss nila sa takbo ng leadership during that time, maraming hindi makasakay sa kanila dun sa galit nila. Madaming hindi makasakay dun sa galit nila. Ako, hindi ko talaga yun masakyan. Hindi, kasi maaga pa. Kasi maaga pa Ilang, 2 months or 1 month, 2 months, di ba? Hindi pa hinog yung mga questions at saka yung mga reklamo during that time. Kasi wala pang element of time. Carl, mag-request ka ng umakyat kung gusto mong join. Go. Wala pang hindi mo pa nabibigay yung yung benefit of the doubt. So kaya parang ang daming hindi makasakay sa kanila. And then after a while, humahaba na yung oras. Ako nga hindi nyo ako masakyan. Ano pa to ha? March, diba? Ba? Oo, diba? I mean, nung time na yon, diba? Parang, let's give talagang, we were giving all the benefit of the doubt. Kasi syempre parang, may pinangako to Let's hold on doon sa pinangako niya. Tsaka syempre parang, ayaw mo namang i-admit na binudol ka at that point, na maling-mali yung decision mo. Ganyan.
Hello po. Hello. Ayan. Tapusin ko lang to ha. Tapos ang tawag dito, but, you know, even at that point, when we were having conversation doon sa away kasi we know that Maharlika was an insider, at saka matagal, siya naman talaga ay loyalista kaysa mas DDS nung panahon ni PRRD, diba? Maharlika and Bagong Lipunan, hindi ko alam sino na nauna sa kanila. Sila talaga ang, pag sinabi mong Marcos vlogger, sila yan. Oo, sila yon. Sila yan. Oo. Actually, hindi ko kilala si Maharlika na mas kilala ko si Maharlika as Marcos vlogger kesa nung panahon ni PRRD ha. Nung panahon ni PRRD, lahat DDS vlogger. Come on. 'Di ba? But siya was really known as a Marcos vlogger. So ngayon, nung they were singing a different tune after manalo ng presidente. Actually, even if I do not agree with them, ang question ko is, bakit kaya kasi importante to, Sase, na yung leader mo, kung kunwari nagkaroon ka ng fallout sa isang tao who had been supporting you for a very, very long time, kahit sabihin na natin na meron kayong irreconcilable differences, the best thing that you can do is to part ways amicably. 'Di ba? Kung kunwari hindi kayo nagkaintindihan, putang tagal nitong nagvo-vlog para sa iyo Kung kunwari meron kayong hindi pa kunwari lang. Totoo yung mga bintang nila, hindi kasi napagbigyan yan. Hindi ito. Ang away nung panahon naman ni Duterte. May mga away ang mga vloggers, DDS vloggers, pero yung away na yan personal. Pero pagdating kay Duterte, united. Yes. Halimbawa, ito si late Bruce Rivera. Nag-organize ako niyan, kami sa Europe noon, ng rally sa labas ng ICC. Ako nga lead organizer noon Ako nagplano and everything. Tapos si Bruce noon, he was visiting Europe kasi nga meron siyang talk about federalism, etc. doon. I don't know kung sa Belgium ba o sa France, I forgot, or sa UK. Girl, pumunta siya. Pati yung mga kaaway ko. Pumunta pa rin sila doon. Ganoon. Yeah. Pero ngayon, inaaway nila yung mga vloggers kasi nga, not because of personal iringan, because of policy differences na. And kasi nga, hindi na ito yung bongbong na sinuportahan namin. Correct. Yun yung pagkakaiba. And yung dito kay Maharlika at saka yun sa administration, parang tingin ko kasi, as a leader, very, very important kung paano mo i-handle yung fallout. 'Di ba? And I think, kasi nung una, inabangan ko, paano kaya patatahimikin ng administration to si Maharlika? Kasi ang dami niya ng kinukuda 'di ba? Ang dami nang sinasabi ni Maharlika Meron bang in-address yung administration kahit isa dun sa sinabi niya? Kasi you cannot just let this all this accusation left not addressed for a very long time. Kasi pag hindi mo in-address yan, mahihinog yan. Ayan, hinog na lahat ng mga pinagkukuda ni Maharlika sa loob ng ng 2 taon. 'Di ba? So, at let's say sabihin natin na, parang hindi mo mabibili lahat ng sinabi ni Maharlika. Sabihin na natin na gano'n. Pero yung fact na hindi inayos ng gobyernong ito yung kanilang fallout with this two very staunch supporter of the administration, na meron naman silang communication before. 'Di ba? Hindi ba yun badge ng isang bad leadership? Kasi yun nga dapat ganoon Sase, 'di ba? Dapat maaaring meron tayong away personal or whatsoever, pero dapat hindi siya mag-spill over dun sa mga polisiyang pinaglalaban natin. Then what happened? Bakit nagkaganito? 'Di ba? Something must be really, really wrong. Biological woman, pagsalitain naman natin ang ating guest, pwede bang ilayo mo yung camera sa mukha mo dahil ang lapad? Ilong lang yung Sorry nakikita po, na. naka-topless po ako. Ma'am,
O, di Sorry magsuot ka po. ng t-shirt. Ano ba yun? Kalo Kalo. po, medyo tapos na po eh. Kasi nakalip po ako sa work ko eh. O, anong gusto mong sabihin? Narinig ko sa usapan nyo kanina na ukutay sa Sara Duterte at kay Bobong Marcos. Sobra ako na-disappoint kasi ang binoto na Marcos parang peke. Sorry Kasi ang pinakong Marcos, matino, maayos, para sa bansa, parang para sa Amerika ata ang ginagawa nila eh. Yan nakikita ko. Di ba iba to? Parang, hindi ito tumakbo nung nung 2022. At Ang saka, iba na ang sinasabi sa at saka ginagawa. sa BPO, nag-usap-usap rin kami, si Marcos is disappointing, pero ang hinahanap namin, si Duterte talaga. Ang services BPO? ni Duterte. Sa BPO? Bakit? Bakit? Una is peace and order, walang hold-upper, wala mga drug addict. Alam mo, BPO ka ba? BPO ka Opo. pa? Di ba, ang number one problema ng BPO, kasi mga madaling araw itong pumapasok, is yung, di ba, ang dami niyan sa BPO na naho-hold up, basta hindi sa, kasi nga, madaling araw gabing-gabi na, oras ng gabi. Kaya marami ako talagang kilala sa BPO na gusto nila si Digong because of that. Okay, pakituloy. At saka is yung madaling lumapit sa services po talaga. Kasi isang Talaga? post doon sa mga services po sa Malasakit Center, hindi na kailangan lumapit sa mga EPAL. Kasi nakita ko rin recently yung kay Tambaloslos yung mukha niya sa death assistance. Hindi ako may imagine na pati pamukha ng tatlo nadamay pa sa hindi man sila kailangan, di ba? And also, ang kay Inday Sara, kung pipilitin niya si Inday Sara na alisin sa Pilipinas, baka makaka-revolution. Siyempre, ang point ko lang is, hanggang saan yung pagtitipi ng tao talaga. Kung baga parang sinusubukan ata ang pasensya ng tao Baka Actually, gusto ata nila. sinusubukan. I think kasi, nagkakaroon ng trial na halimbawa, yung, what's this? Di ba yung mataas na presyo ng sibuyas? Yung sibuyas na naging 700. Paano naging 700 ang sibuyas? Di ba na parang, di ba hindi naman nag-alsa yung mga tao. So, parang, nakikita nila, ay wala namang nangyayari significant, tapos yung napalaya si Dilima na ganito, 'di ba na. So I think they are trying to push the envelope, no? And I think ang finale kasi niyang pag-push nila ng envelope is mawala yung mga Duterte. Ngayon, siyempre, nangangapa pa sila dyan, kapatid. Ano ba pangalan? Ano ba pangalan niya? Ni Carl. Siyempre, nangangapa. Tama ka na tinitimpla pa nila kung ano bang mangyayari. Kasi kita mo, itong sa yung CPP, NPA, hindi ko alam kung gaano ba yung galit ng mga tao. Diba? Kasi ano pa to, malayo pa, parang hindi pa ito, hindi ito yung dulo ng nila, ng kanilang agenda. Dulo talaga ng agenda talaga nila is matanggal ang mga Duterte. Kumbaga para ang tingin ko is ngayon pala masakit na dibdib Paano pa kaya yung nangyari na yung hindi dapat nangyari? Parang ngayon pala napapamura. Sumasakit ng puso natin na parang inapi-api na talaga. Parang gano'n na nga, 'di ba? Ikaw, Joey, anong sa tingin mo? Kasi ang tawag dito, alam mo yung feeling ng kasi yung nung panahon ni PRRD, alam mo yung feeling na meron kang masusumbungan. Yung meron, Yes. 'di ba? Yung feeling na meron kang masusumbungan. Pero yung ngayon kasi, harap-harapan yung mga injustices, pero alam mo na parang kanino ka magsusumbong sa gobyerno ni PBBM? Di, yung parang, kanino ka
kanino ka magsusumbong dito? For example, ito ha, yung basic na protection ng mga tao to speak up, yung the right to yung freedom mo to express. Kagaya ng sabi ko, ang dami nang na-unpublish, ang dami ng mga tinitake down na pages. I mean, I can't believe this is happening under a Marcos administration. 'Di ba? Na can the president, Rappler nga hindi pinigilan ni PRRD na mag-operate online 'di ba? Pagkatapos ngayon, they are shutting down the. That's ang weird. Kasi, can you imagine, ang SMNI ang talagang nag-dedicate na i-cover si Marcos 2022. Binabalahura siya ng lahat ng mainstream media. I mean, 'di ba kaya nga siya tumanggi noon na umattend sa debate na inorganize ng mainstream media is because alam niyang babalahurain siya. Now, SMNI gave him a platform and shown. Grabe yung pag-shine niya dun sa debate na inorganize ng SMNI. Pagkatapos ngayon, yung SMNI, tapos ngayon yung SMNI, yung talagang inuusig. Ang weird, no? So, sandali, meron pa tayong isang guest. Ano po pangalan niyo, kuya? Hi, Sad. Good morning or good evening there. My name is Frank. I'm actually a Marcos loyalist ever since, though. Sandali. All right. Kuya, nasaan ka? Nasaan kang... I'm now in California. I'm now in San Diego. Oh, kapit. Hindi ko pa nakikita si Maharlika eh. Tapos ano? Sandali. Okay. So si Kuya ay Marcos loyalist. Frank ay Marcos loyalist, yes. Uncle Frank. Uncle Frank. So, pagkadi, so Marcos... pag malagi, Uncle Frank, lumaki ba kayo nung panahon ni Marcos Sr.? I was born in 1970, yeah. So alam niyo. Practically growing up to the martial law years. Martial law years was very good to us because I remember during that time when we were in elementary, noon sa gitna kami ng kalsada because we went out and go to Valenzuela to buy something to some marketplace. Then we were caught jaywalking. Kasama ng mga police doon sa ano. Sabi ng mga police, ano ginagawa niyo? Saan pupunta? They were kids. So bumili lang po kami ng ganito. But the policemen were so attentive to us. They were looking after our safety and security. We were not told like this, like that. No, malalapitan mo and they will help you. They will guide you. I even heard a lot of stories about the old man. No, I met a lot of. My dad was supposed to be also campaigning for the old man way back in '65. He was pro Marcos because of our affinity to the Ilocano race, no? So, maganda ang... Ilocano ka ba, kuya? Kuya, Ilocano ka ba? Wala. Ilocano ako. So ano ka ngayon? So Marcos loyalist ka. So you're like Maharlika Marcos loyalist. Anong masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Pwede ba magmura dito? Oo naman. Ganito yan. Alam mo, matagal ko nang iniiwasan Marcos ang maging loyalist sa mga Marcos ever since sa Pilipinas ako. My uncle is an evangelista. Ang nagbinyag kay President Marcos was the dad of my uncle. Yeah. So, ang mga evangelista, kapitbahay nila yan sa Sarat. No? Magkakapitbahay yan. Actually, hindi malayong magkakamag-anak. No? So, it's so sad na mo kamag-anak mo si matandang Marcos after what you sing today. So, I heard a lot of stories. I heard a lot of things that had happened within the family circle. Ayoko naman banggitin dito. Sabi na naninira tayo. No? So, gusto may PM mo ko, may papadala ako sa'yo. So, there was a lot of things. Even a 90-year-old man was telling me, Iho, ito ang rason bakit sila nagkakagulo. Alam mo, lahat tatanggihan nila, lahat babaluhain nila dahil sa pera. It's so sad. Sino nagsabi sa inyo? Kailan sinabi sa inyo? I had an old man who works with the government, panahon pa ni Secretary Peralta. He's been seeing the old man, Marcos, even he was still a congressman. Sabi niya, matagal ko nakilala si Presidente. So sa inyo to sinabi niya ngayon? Sinabi ko sila sa inyo ngayon? Buhay pa
tanda, I'm lucky to meet with him. Personally, nakita ko rin isang kamag-anak ni Apo Ferdinando na Marcos din. Na nag-usap-usap kami, we were talking about it. There's a lot of things to be discussed. Kasi nga, tao nagkakagulo pagdating sa pera, you know. It's so sad. Ang taong bayan, kung talagang mayaman ka, tulad sabihin ko sa isa, kung may pera ka, ba't magnanakaw ka sa taong bayan? Right? Yeah. Bakit nanakawan mo, babaluharain mo ang taong bayan na mangangako ka na ganito, ganyan, pag nakuha namin yung pera, ibig sabihin nun, hindi nakapangalan sa'yo. Tama, mali? Maganda yung theory nyo, kuya, ha? Kung nakapangalan sa'yo, bakit magkanakaw ka pa? But why would you have connive with the States? The United States owes $67 trillion sa Philippine people. Andiyan na account sa saan ba to? Sa Union Bank. Sa Union Bank of Switzerland, nandiyan na account dito sa Amerika, Citibank. We show them all the documents. They don't want to give. They don't want to give them money. Citibank sa New York. Yeah. Ang Citibank originally hindi naman sa New York pinasok yan, nasa Texas eh. Even the one yung even yung sinasabi nilang nasa Wells Fargo, I saw the account, $95 billion. So ano yan? Naka-escrow. So ngayon, ano ngayon ang masasabi nyo sa nangyayari ngayon? Alam mo, totoo lang, masama ang loob namin na naniniwala sa pangalang Marcos. Mga loyalista. Oo. Because ang pangalang Marcos naging pag-asa sa bayan, no. Sayang pag naupo si Bongbong, it would change the complexion of the country, no. But it never did. That really hurts, to be honest with you. Kaya kung pwede mo murahin magmula ulong ka pa, mumurahin mo talaga eh. You know why? Kasi siya ang pag-asa ng Pilipino. Maraming umasa, maraming naniwala, yung matatandang inaapi nila. Yung matatanda nagsalita na mabuti para sa ama nila. Masakit. Hindi naman siya si matandang Marcos. Yun ang masakit sa lahat. But he cares the name of Marcos. Mayroon na lang magsalita. Kaso sabi nga, na-meet ko rito isa sa apo ni FBI. Nagkwentuhan kami. O, kamusta na? Pinsan, binibiro ko eh. O, anong balita? O, yung peking tao sa Pilipinas, sa kaupuan, ano ang plano natin? And I met a lot of contemporaries of the old man. Sabi na, wala namang pera talaga eh. Sabi nila sa akin, saan manggagaling yung mga papel? Saan manggagaling yung mga dokumento? Though, I hope there is something for the Filipino people. We've been praying for that. My uncle was killed because of the money, to be honest with you. He was handling, alam mo, may development program ang ang North Harbor. It's about a 3 billion, no, more than that. It's a $40 billion US dollar project when he was still alive. But because of the greediness of some people, dinisgrasya siya. He was very close to the family. But ano masasabi niyo sa mga kay Tambalaslos? Alam mo, di ko lang saan galing yung tao na yun, ano? Sus, parang gulo, di ba, no? Parang kung tumulpot yan sa babaw ng lupa, no? Hindi nakakaris sa ganang marinig mo. Oo, yung ginagawa sa mga... yung typical na, yung kasabihan na langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw, parang ginawa para kay Tambaluslos. Yung wala naman talaga siya eh. Tapos na yung biglang bida, nakatungtong sa kalabaw. Alam mo, sabi ko, hanggang hindi mo pinupugutan ng ulo si Medusa, hindi matitigil yan eh. Tutubo diba? Tutubo. Hindi kayo punugutan ulo-ulo. Alam mo, lahat ng tao natitigan ng Medusa, naging bato eh. Di ba? Hindi kakaiba yung yung mga galawan na parang, bakit may peace talks biglang ganito? Hindi, ang nakakasar dito. MDF, come on! Hindi, ang masakit yun. You know, I've been exposed to a lot of things from all the criminal groups that I met. To be honest with you, na-meet ko pa yung head ng Yakuza sa Pilipinas, no? Sabi niya, hey, you know, shouldn't live in my house in Hawaii.
Really? You know what? Who is? He is the nephew of the former governor of Hawaii. Good friend of mine. Kasi hindi namin makita eh. Sabi niya, you see, I got gold in the Philippines. He spent $7 million just to find gold in the Philippines. There is gold. There is true gold in the Philippines. But, there's a lot of stories about that. No? May kwento rito. Baka nakikinig tayo ng bobola tayo. No? Hindi po tayo ng bobola. Sabi lang tayo na to. Nagsasabi, papayag lang tayo sa Manalop. I've been listening to General Macanas, to our friend na si Maximo Harlica. Si Seth, nakita ko si Seth, uy, palagi nagbabanggit to ni General Macapas. I need to talk, I need to listen to Seth, no? At least you have this kind of forum online, Hindi, no? ang ano talaga, sir, parang iba talaga to yung nakaupo. 'Di ba I don't know if you're going to agree with me, iba yung bongbong na tumakbo ng election at iba tong nakaupo. We'll talk about that later on, Seth. I don't want to be broadcasting anything that I don't have proof on my hands, no? But basically, I'll just send you something na siguro naman makita mo. Pinadadala ko na nga ito. Sabi, oy, huwag pamimigay yan, confidential. Take na confidential. Kung talagang gusto natin malaman katotohanan, ilabas natin katotohanan today. Sino ang unang anak? Sino tunay na anak? Maraming nakakilala. Maraming lihim na nakatago. But yung nag-iisang anak na yun, na pinakilala sa akin, kinikilala nila, no, ipadadala ko na lang sa iyong papel basta mag-message na sa akin. Wala ka naman isip. Meron ka na bagong family tree. Nako, yan na naman. Binibigyan na naman tayo ni Kuya ng mga mga iisipin sa mundo. Hindi, alam mo, it's so sad. If I have time, sana makilala mo yung matandang kaibigan ko. Hindi ko na masyadong pumunta because he's around 92 years old now. Sabi niya, Iho, punta mo ako dito. Alakarin na natin to. Gusto nga tawagan si Donald Trump eh. Maayos na. Para mananalo si Donald Trump Alam mo, yung sinubmit ni attorney, parang na ito, yung interview ni Maharlika, si attorney Comelec. Pag sumabit yung sasabit sila dito. You know why? The same issue happened here during the election. I know. Ganun kagrabe. Kaya galit na galit sila. Ang masakit lang kasi kay Donald Trump, inaway niya yung NATO. Out of 26 members, anim lang nagbabayad. So he was complaining about it. No, they get a cabal. He went against Donald Trump. Remember, all the banks are being handled by Europe. Pag inipit ka ng Europa, patay ang Amerika. Kaya nga binabarkada niya si Putin eh. Yeah. Kaya kinakaibigan niya rin China. Alam mo, hindi namin pwedeng awayin China because we owe China $13 trillion whether we like it or not. Exactly. Pero ang ano talaga nito, yung nangyayari ngayon, Kuya, na parang na yung mga kakampi nila nung eleksyon, yun yung kanilang inilalaglag, itinatapo. Kasi lahat ng hindi nila mahawakan sa leeg, ilalaglag nila. Ayun na nga, totoo yan. Kita mo si Maharlika. Actually, si Maharlika yung yung unang-unang, well, sabi sa akin ni Maharlika, so talaga anong laglag sa kanila. Pero if you're gonna look at it, na parang, hindi nyo man lang pinigilan si Maharlikang umalis. Alam mo yun, parang, yung tipo, hindi nyo man lang, wala man lang kayong, kasi si Maharlika, can you imagine Kasi parang ako na, wait, si Maharlika yung pinaka-loyal sa inyo na nandiyan, na, alam nyo, walang gustong mag-cover sa inyo, nandiyan lang si Maharlika eh. Tapos, si Glenn Chong na ipinaglaban sila noong 2016 na dayaan, etc. And then now, sila pa yung unang itinapon, pati si Vic Rodriguez na nandiyan din sa kanila. I don't know whatever happened with them. Totoo, Sas. Si Glenn Chong was telling the truth. Yeah. Vic Rodriguez, kilala mo ba si Attorney Vic ni former President Marcos? Na taga Pangasinan? Assistant din niya. Meron din siyang assistant si Attorney Vic nung panahon ng KBL. Really? Oo. Una kay sa history. Si Marcos Sr. may assistant siya na Vic? Vic din, oo.
Siya Wow. ng KBL doon siya. Pangalan ni Manong Vic. Kasi ang naging lawyer namin before, kasi karoon kami kasi Mami. Ang lawyer namin before, he was the Dean of Law sa Luzon Colleges, LC. Kinikwenta niya during the time of President Marcos ano yung mga activities nila nung very active pa siya sa politics. I forgot si Vic siya head ng KBL before eh. So, kaya natutuwa ako, ba meron ding Vic si Bongbong katulad ng tatay niya, no? Ano nangyari? Ano nangyari dun sa Vic nung tatay niya? Oh, well, they were good friends until the end. He was the last president of KBL before he passed away. He was with KBL. Hindi siya umalis sa partido. Wala lang ang KBL eh. Kaya nga, naging, alam mo, KBL. Madaling araw ay nagdana ka. Grabe po yung nangyayari. Parang... Tito Frank, ano lang, siseg lang ako ng konti-konti. Kasi yung na-mention nga ni Sas, ang pinaka-nakakaloka sa mga nangyayari ngayon is that yung mga supposedly kakampi, yun yung parang kinakalaban ngayon ng administration. Now, balik lang ako dun sa SMNI kasi nga, nawawala sila sa social media, tinitake down, ganyan-ganyan. And then, sabi ni Direk Peter, iniimbestigahan na raw sila sa Congress ngayon, yung franchise nila. And, all of a sudden, they are taking this course. And, kanina, na-mention nga natin na parang, ang weird naman kasi puta nung time na binabalahura kayo ng mainstream media, SMNI lang yung nagbigay sa inyo ng platform sa traditional media. And, talagang nag-shine kayo ng bonggang-bongga nung shinare sa inyo yung platform. Pagkatapos ngayon, all of a sudden, they want to investigate SMNI, and as reported here, the reason why they want to investigate SMNI per Rappler report ay dahil daw nagpapakalat ng fake news ang SMNI sa pagsasabi na ginastos ni Martin Romualdez ang 1.8 billion sa travels. Because of that, they want to investigate SMNI. Bago silang mag-investigate sa SMNI, SMNI ba sabi no? No. Yung 1.8, well, yun yung allegation dito. Yun yung sinasabi nilang ground nila to investigate SMNI. Na sinabi raw ng SMNI na 1.8 billion, gumastos daw ng 1.8 billion sa international travel si Martin Romualdez. I mean, because of this, you're going to review the franchise of harassment yan. That's political harassment. Kasi una-una, yung kanilang confidential fund na hindi na. Kaya alam mo ba tinanggal nila sa Erap Estrada sa pwesto during his time? Ang sabi ni Erap sa Kongreso, mambabatas kayo. Wala kayo dapat pork barrel. Ang pork barrel dapat nasa executive department. Bakit kayo may pork barrel? Kaya nilaglag nila sa Erap. Remember, Sas? During that time, nalaglag na lang si Erap after 2 years. Wala naman siya sinabi ibang masama maliban sa nabuking siya kay Atong Ang. Kasi it doesn't affect the government, you know why? Because during that time, those were private funds. Yung sinasabi nila sa gambling. So, walang nawawalang pera sa gobyerno kasi ginagamit ka for development. Kasi ang naging issue nga lang kay Erap, mabarkada lang si Erap tsaka yung binanata niya ang Congress, sinabi niyang wala kayo dapat pork barrel. Yun ang naging simula ng sigalot nila doon. At nung inimbestigahan niya, ang Department of Justice mula janitor hanggang sa pinamataas na dyan sa Supreme Court, hanggang sa pinamataas na judge, alam natin na merong nangyayaring hindi maganda. Which is very, very bad. Kaya pag tingnan mo ang sabi nga sa akin nung attorney ko tingnan mo, buwan-buwan, may meeting ang Philippine Bar Association tsaka Judges Association of the Philippines. Pag may bagong pag may bagong nakakalusot sa ginagawa ng modus operandi sa loob ng judikatura o sa justice system, pinag-aaralan nila yan to counter the proceedings. You know why? Kasi pag na-booking sila, mawala na racket nila. Yeah, exactly. So ngayon, iniimbestigahan na nila ang SMNI. Meron ng investigation? Meron ng investigation ang SMNI?
Well, it says here, beginning Thursday, November 30. Ayan, the House of as reported by Rappler, the House Representative has instructed its panel on legislative franchise to immediately investigate the Apollo Kibuloy-owned Sunshine Media Network International beginning Thursday, November 30. Over this information the station has allegedly been spreading. Box, November 30 agad! Bukas na to! Bukas na to! Basura, Reopening yung tatapos. franchise nila because of this. Hey, I love to stay, but we have to go. It's nice meeting you, Sas. Just Thank send me you a message. po. Send me a message, ha? Don't forget to send me a short message, and I'll send something for you. Thank you po. Thank you. Thank you. Hindi ko magpili sa Pilipinas. Okay. Ingat. God bless to everyone. Bye. Ingat. Thank you. Bye-bye. Nakakaloka. Dahil Totoo. lang sa hindi, i-research mo nga, may sinabi bang SMNI about 1.8 billion? Sabi dito, he said that in one of SMNI's evening program, an unnamed Congress source told the host that Speaker Romualdez allegedly spent 1.8 billion in his international travel with his entourage. I mean, hindi ko alam. Alam mo hindi alam mo to ano to actually hindi kailangan umattend ng SMNI. Kasi hindi mo po pwedeng ano to girl eh. This is violation of freedom of the press. Yes. Andiyan pa ba si Direk Peter? Wala akong idea dun sa yung program or yung kung sinabi ba yun talaga ng SMNI or not. But you know what? Let us assume pero congressional hearing is not the answer to that. Yes. Even if it is true, right of reply. Pwede kayo mag-right of reply. Exactly. That is not the reaction to this kind of things. Let's say, totoo na sinabi, for argument, for the sake of argument, let's say totoo na sinabi yun ng SMNI. Is the proper response to this a legislative franchise review? Kung yan rin lang palang problema natin, dapat pinasaran nyo na yung GMA. Yung GMA convicted felon dahil siniraan nila, di ba kinasuhan niya ni Chris Aquino for 50 million pesos? Nilibel nila si Chris Aquino ng bonggang-bongga, executive ng GMA. If that is actually a ground to review the legislative franchise of a media outfit, dapat pinasaran nyo yung GMA noon. Ay, i-review ba ang franchise? Yung mga executives nagbayad 50 million. I-review ba ang franchise ng SMNI? Well, that's the instruction. Pinadala sa this is the yun yung report ng Rappler, no? Sabi ng Rappler, so it's either Rappler is entirely telling us a lie. Sa ang report ng Rappler, the House of Representatives has instructed its panel on legislative franchises to immediately investigate the Apollo Kibuloy-owned SMNI beginning Thursday, November 30. Over the disinformation the station has allegedly been spreading. In his privileged speech on Tuesday, November 28, Quezon 2nd District Representative David Suarez noted that false reports about House Speaker Martin Romualdez overseas trips have been circulating. Ayun. Ito, sir. Alam naman natin kasabwat nila itong itong Rappler. Pero sige, ayan. Share ko sa comment section yung link. Bukas na yan? Bukas. Mag-investigate na daw sila. Nakakaloka. Nakakaloka. Kakaiba yung nangyayari kayo. Parang, Sandali. Parang, Ayan, si Direk o Thursday.
Nakakaloka. Ano to? Sa Ano to? Kaban, kasama ang bayan, kung napanood yung 1.8 billion. Okay. But, you know, let's say kung kunwari, let's say kunwari totoo nga ganito at kung feeling nila nagsisinungaling yung SMNI, ang course of action po dyan, pabulaanan ninyo. 'Di ba? Pabulaanan ninyo. Talaga, magbibilangan tayo dito. Yun talaga ang ground para mag-review ng legislative franchise dahil nagsabi ka ng information na hindi totoo. Diba? Parang tangina naman, walang ganon. Walang ganon. Ako talaga, ang baboy ng ginagawa, no? Natatawa ka na lang, Sas, no? Palibasa nasa Beijing ka. Oh, pwede naman silang mag-request na i-extradite ako. Parang feeling ko mas okay sila na nandyan ka kaysa nandito ka. Sasakit ulo nila masyado. Ayun. Nakakaloka. Nakakaloka sila, no? Grabe ito. I mean, how is this acceptable, di ba? How is this acceptable? Nakakaloka. Adiri. Earlier today, may nagsend nga nung link sa akin na parang yung laban kasama ang bayan. Ayun, available na ito, nagsi-stream na sila dito. So binigay sa akin yung link. Pagkatapos, hindi ko kasi pinanood during live. So kinlik ko. Pero wala pa namang siguro wala pang mga 1 hour na lampas after nilang mag-live. Pagka-click ko, wala na, na siya, taken down na, biglang private. Ganun. Biglang private yung video. Hindi ko alam na restore na daw ulit eh. Pero I mean, bakit may mga harassment na nagaganap? Bakit hindi pantay ang trato? I mean, bakit hindi nire-respeto ang freedom of speech? Okay? Ano yung limit ng freedom of speech? Eh, nakadefine rin naman sa batas yun eh. Itong mga alam mo, yung pag-review ng franchise, it has, dapat, ang nire-review dyan is yung kung paano mo tinutupad yung obligations mo sa government. Halimbawa yung ABS-CBN, di ba yung tax? Correct. Yung unpaid taxes, yung mga ganyan. Pero yung sasabihin mo na dahil may sinabi ka regarding the speaker, girl, ano yun? Diyos me. Yung sa akin lang, no, parang, ang nakakadiri kasi dito kay Martin Romualdez. Kung gusto mo na mahalin ka ng tao at irespeto ka at i-consider ka as someone who can lead this country, nagalingan nyo naman po. Huwag yung babuyin yung bansa namin. Diba? I mean, if you want us to consider you na isang option para i-lead itong bansang to, ayusin nyo. Deliver ka ng totoong public service po. Diba? If you can do this to an organization, to a news company, how can you not do this to me? I am also going hard on you. Paano, hindi mo rin gagawin to? Mas matindi siguro pagka ginawa nyo sa akin to. Diba? Well, ano na lang yan? Kakapalan na talaga ng mukha nila yan. Can you imagine, yung Love the Philippines scandal, hindi nila inimbestigahan. Pero yung one po. Pagkatapos ito, dahil sinabihan ka na ito pala, ilabas niyo yung resibo. That's the best way para pabulaanan yun. Oo nga, pwede nyo naman sabihin. Ako, alas 2:30 ng madaling araw.
Yung Ina. pwede namang gawin nila is ilabas nila yung liquidation with resibo ng kanilang expenses sa Kongreso. Tapos ang usapan. At pagkatapos, kung gusto nyo, demanda nyo ng libel yung SMNI. Yeah, exactly. Mm-mm. Pero hindi libel yung demanda, di ba? Hindi. They want to shut them down. Diba? They want to shut them down. I mean, kung ganit baboyan ang gusto nyong gawin dyan sa House of Representatives, bilangin natin ang libel cases ng ABS-CBN, ng TV5, ng GMA, at ng iba't ibang mga broadsheets news company dito. If that is the reason for a franchise to be reviewed, magbilangan tayo ng ganon. Huwag nyo kami binobobo. Diba? Wala na to. Ano na to? Ka magpatakbo ng Congress. Daguhan na talaga to. Kung magiging presidente ka nitong bansang to, ano pang, kung ganitong level, binababoy mo na kami. Sabi nga ni Mami Mirna, no, yung quota ninyo, sobrang lampas-lampas na kayo, nandiyan pa lang kayo sa Congress. Mm-mm. Diba? Sobrang kadiri. Sabi ni Sir Lawrence Xiao, the problem is that not how they think. Ang tingin nila ay lahat ay nadadaan sa pera at propaganda. The problem really is that mga hayop sila. Yun yung problem. Totoo, binibili nila lahat eh. At dahil yung mga tao na hindi nila kayang bilhin, yun yung tingin nilang ka-out. Kadiri. Sobrang kadiri. Ako. Sobrang kadiri. Grabe. Ang laman. Ang sakit, no? Ang sakit, girl. Paano tayo napunta sa ganito? Iyak, Sam! Sino tong mga to? At dahil dyan na natin tatapusin ang ating balitaktakan. Correct. Nakakalaka! At magpapaalam na po kami at sama-sama tayong umiyak at Ay, masahin ang ating umiyak. unan ngayong gabi. Di ba nakakaiyak yung mga nangyari? Parang sino tong mga to? Correct. Anyway, O siya. malapit pa naman magpasko, tapos ganito tayo. True. Alright. Bye everyone. Good night.